Hello guys, can you hear me? Can you see me? Gamit ko yung pagiging ESL. Okay, so hope you can see my presentation about Amazon product research presented by yours truly. So ano nga ba yung, bago ang lahat, who am I? Isa akong high school graduate, TESDA NC2 holder, naging sales lady, naging dating factory worker sa Pinas at sa abroad. Ngayon ex-OFW, naging cashier, at ngayon ay isang e-commerce virtual assistant. So dito sa video na to ay papakita ko sa inyo about Amazon product research, ano si Amazon, sino ba si Amazon, type of Amazon sellers, mga terminologies, tools where to find client, Q&A during interview, live product research, at mga techniques sa pag-source ng items. So, sino si Amazon? Amazon ay itinatag ni Jeff Bezos, isa sa mga billionaire ngayon, in his garage on July 5, 1994 as Kadabra. Abracadabra, kakaiba pala yung pangalan niya dati. The company was renamed Amazon in the same year. Kadabra. So it is the world's largest and most popular online marketplace now. The logo, kung mapapasin yung logo ni Amazon, may check siya from A to Z, means the logo symbolizes that customer can find any product on Amazon from A to Z. So ano mang hahanapin mo na sa kanya raw lahat. Saan ka pa? Next is, what is product research? Amazon product research is the process ng pag-aanalisa kung ang isang product ay pwedeng ibenta sa Amazon. So the purpose of the process is for the researcher to gain an accurate idea of how successful selling a particular item can be before you begin selling it. So may ganun pa palang proseso ba o kumita ng maigi sa Amazon, no? Actually, isa siya sa mga katangian na hinahanap ng client bilang virtual assistant. Okay, so two types of Amazon seller, fulfilled by Amazon or FBA and fulfillment by merchant or FBM. So ano yung FBA? Si FBA is an Amazon solution that allows sellers to send their products sa warehouse ni Amazon. So ipapadala ni seller yung kanyang mga product, mga item niya sa Amazon warehouse, then sa Amazon na yung mag-store, mag-pack, mag-ship, and assist with customer service on the seller's behalf kapag may mga order or mga inquiry sa store. Okay. So, ang fulfillment naman by merchant ay when a seller lists a product on Amazon and handles the warehouse and shipping aspects. Sa kanya lahat nakatalaga. Yung packing, yung shipping, yung pag-store, yung inventory, yung monitoring, lahat ay yun ay si FBM. So, which is better? So FBA or FBM? So FBA is better for high volume, higher margin products where sellers don't want to handle storing and shipping products. While FBM is better for smaller scale, small margin products or one-off products where the seller doesn't mind storing and shipping products. If you like having more control over your inventory, then FBM is for you. However, if you like the idea of Amazon storing and dealing with returns, then FBA is the way to go. So, parang dito sa FBA, mas marami siyang fees tulad ng storage fee, meron siya compare sa FBM. So, kung anong trip mo, FBA or FBM, nasa iyo na yun. Excuse me po. Then, may mga terminology sa pagiging product research, Amazon product research. Ipapakita ko lang sa inyo yung kalimitang makikita mo sa isang ang tawag nito, store. So, bilang Amazon product research, dapat alam mo to yung bestseller rank, yung buy box, yung ASIN, or ito yung 10 letters and number assigned to a product in Amazon. Yung category, yung OA, atik lang, stands for online arbitrage. It's a sales model when sellers source cheap products they find online and resell them at a higher price on Amazon. So maghahanap ng
mas mura sa ibang supplier din isi-sell kay Amazon. Deal or lead in online arbitrage is the information about the products you can resell on Amazon for good profit. Kung ikaw ay magpa-product research at may nahanap ka ng item, yun ay tawag na deal or lead. May good lead at bad lead. So, dalawang ano yun. Kasi good deal or good lead ay kung depende sa criteria ni client kung pasok siya di good. Pero kung hindi naman, kasi may mga criteria na ibibigay si client sa'yo bago maging good ang isang item. And UPC stand for Universal Product Code. It's a 12-digit barcode. So, may mga barcode yun sa yung product. Example. Ito. Kita nyo? Siya naman like. Basta yun yung yung binabarcode. Ayan. Ayan. Yan yung UPC. Variation. Alam niyo yung variation. ROI stands for Return on Investment. Best Amazon FBA selling tools. So, ito yung top 5 na feeling, di alam ko, parang lagi ko nakikita kapag maghanap ako ng sa OLJ ng mga work as an Amazon product research. Ito yung kalimitan ko marunong sa Helium 10, marunong sa Kipa, dapat marunong sa Seller Amp. So dito sa Seller Amp, may experience na ako dito sa Kipa, tsaka sa Kipa, pero hindi ko siya maipakita sa inyo kasi may subscription siya eh. Wala akong subscription kasi wala akong client ngayon bilang product researcher. Nag-stop kasi ako kasi nagtutok na ako ngayon as an account manager sa Walmart and eBay. May nahandle akong 2 store. So, ang Seller Amp ay ang competitor analysis, ang Kipa ay product analytics, ang Helium 10 all-in-one na siya. Diyan mo na makahanap. Pero, yun nga, may bayad siya monthly. Jungle Scout all-in-one, tactical arbitrage ay pang source. So, dito sa Seller Amp, as I've said, may Kipa, tsaka tactical arbitrage ay may experience na ako siya. Madali lang naman na aralin yan. Yun nga lang, hindi ko kayo matutour sa ganong software kasi yun may subscription. Where to find client? Where to find clients? Siyempre sa OLJ. Sa Upwork, sa LinkedIn, sa Facebook, at sa iba pa tulad ng TikTok, YouTube, yan, pwede kayo makahanap ng client. Magko-comment lang kayo ng kasi nangyari na yun sa akin. Parang agency siya, naghanap ng Amazon product research. So, since bago pa lang ako, tinry ko tapos nagpa-send sa email ng resume or ng CV. Yun, pwede nyo itry yun. And okay, papakita ko sa inyo ang itsura ng Amazon. So, lahat naman nakakaalam na kay Amazon. Ito ay ang Amazon URL link. Ito yung title ng item. For example, Beloved White Curtain and Coconut Water Body Mist, 8 ohms. So, ito yung seller. Ito pala, sorry. Brand generic siya. Ito yung seller. Dati kasi dito makikita yung seller niya. Pero dito rin. So, ano to? Tingin nyo, FBA or FBM? Isa siyang FBM seller. Kasi ships from ISC Galaxy galing mismo sa kanyang store. Kung FBA siya, ship from Amazon.com. Yun. Ito, yung tawag na variation. Kung maalala nyo sa terminology, variation. Ito yung price niya, $24.99. Ratings niya, 5 star. Isa lang ang nag-rate. Then, ito yung description ng item. Brand generic, item form. Yan, yung description ng item. Pero syempre, titignan nyo maigi yung picture kasi hahanapin nyo siya sa ibang supplier. Dapat tama ang itsura, dapat perfect
talagang tama siya. Pero may mga case kasi na iba yung nagpalit ng packaging, ganyan. Tingnan nyo din yun. And then scroll down natin. Andito pa rin yung product description. Product details. Makikita dito yung ASIN. Kung makikita nyo din dito yung ASIN, tsaka dito sa URL. Ayan. Then ito yung BSR. Ito yung sinasabi kong sa terminologies, bestseller rank. Taas niya nasa 228, 369 rank siya sa category na beauty and personal care. Ayan. So, maghahanap tayo ng supplier nito. Dapat mas mababa sa 24.99. So, yan lang natin. Highlight. Then, search sa Google. So, makikita dito is Target. Ito yung sa Amazon, Pinterest, Target. Ayan, yan. Sa, Walmart, 11.46. So, dito tayo kay Target. Mas mababa. 9.99. Okay, good. So, si Target ay isa sa mga legit store. Tulad ng, ayan, Walmart, mga ganyan. Para mas mababa yung mga price dito. So, yan. Check natin kung may kita ba tayo. 9.99. So, dito nag-install ako ng extension para sa calculator. Amazon Scout FBA calculator. Ayan, dito. Nalagay ko na pala. So, product price, ito yan, 24.99. Product cost, estimate lang natin to. Kasi di pa natin alam yung ibang shipping cost, estimate lang. 9.99. So, dito pa lang ay makikita na tayo na 11.25. Diba? So, ganun ang pag-product research. Net margin, 45.02. May ROI na ang taas na 112.61. So, yun lang. Ganun na po ang pag-product research. Ano pa ba? Ayan. Kung makikita nyo dito, FBM siya. Wala siyang ibang kompetensyang kasi wala siyang seller. Ito nga pala yung tinatawag na buy box. Ayan, makikita nyo yung to, rectangle. Rectangle na to. Kung saan nandun yung AutoCAD. Ito yung tinatawag na buy box. Ipakita ko na yung bestseller rank or BSR. Ano pa ba category? Ang category niya ay nasa beauty and personal care, yung ASIN. Ayun. So, next is magla-live tayo ng source. Ito kasi hinanda ko na kasi para hindi anong oras natin. Sa susunod naman, yung real na talagang product research. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Bye! Close ko na to.